masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang dinawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon sa inyo, no? At syempre, nasa kanan po natin ang ating media affair, no? Si Jack. At Jack, go! Magandang hapon sa lahat ng mga aming mga taga-panood at taga-panginig. Dahil sabi kong taga-pakinig dahil hindi bulat. May mga nanonood tayo na hindi nakakita pero nakikinig lang. At nagpapasalamat na naman uli ako at muli namin nakasama si Kaed sa programang ito na dati na rin akong kasama niya at bagamat ako ay medyo nagbakasyon. At bumabalik na naman ako na naman upang pag-usapan ng mahalagang bagay at issue sa larangan ng sports na siya namin kinapapalooban ngayon. Okay, at andito yung napaka-importanting tao din na ngayon ay matutunghayan po ninyo dito sa programang Wow Aksyon Balita at si Jack din po ang magpapakilala. Jack, go!
Ang issue po na aming pag-uusapan ngayon ay napakahalaga. Tungkol po ito sa mga ating sports o mga laro natin dito sa Pilipinas, na isa sa pag-uusapan natin na napakahalaga, yung sariling atin. Ang sports na mula pa sa malalim na hukay ng paglimot ng ating mga ninuno ay bukang bibig na ito, bagamat yung iba may nakakalimot din. Ang larong tinutukoy ko ay larong arnis, na ngayon ay mayroong na-declare nito bilang Republic Act 9850 na siyang national sports at national martial arts dito sa atin sa Pilipinas. Bagamat ito, may marami din tayo mga opisyal na sa sports na parang hindi ata pinahahalagahan ng mga larong sariling atin. Na sana ang mga opisyal na ito na siyang nanunungkulan ngayon bilang makapangyarihan tungkol sa ating mga palaruan at sports, naista na naming liwanagin ng sports na ito ay sariling atin. At si Rizal nga ay mayroong kasabihan, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa isang malansang isda. Ang tinutukoy ni Rizal, hindi yung salita lang, maliban doon sa sariling atin, na pati yung sports, kasama at damay dun sa kanyang sinabi niya. Kapag hindi natin minahal ang sariling atin, para din tayong isang isda na napakalansa na dapat iwasan. At ito, liliwanagin natin ngayon ang mga issue kung bakit nabanggit ko ito, na may mga opisyal na hindi nagpapahalaga sa ating sport. At ito ipapaliwanag ng isang tao lang na siyang nakakaalam at siyang isa sa mga mayroong karapatan na magpaliwanag sa larong ito, dahil nung hindi pa dinideklara ito, ay ito na ang kanyang ipinopromote na 1986 itinayo ang isang organisasyon, isang umbrella organization na Arnis Philippines. At ang tinutukoy ang presidente nito, si Mr. Raymond S. Bilayo. Okay, at dito ay papasukin natin si Mr. Raymond Bilayo, no? Para siya ang magpaliwanag tungkol dito sa larong arnes, no? Sir, at maganda nga po sa inyo, no? At live po kayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At nationwide po ito. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa programa po natin, mapapanood po ninyo ng live ito sa Facebook, Twitter, sa YouTube, ano? At pakipaliwanag lang po, Sir Raymond Bilayo, kung ano po ang partisipasyon ninyo dito sa larong ito. Go. Unang-una, bumabati ako sa inyong lahat at sa inyo kay Jake, ka Ed at sa lahat ng mga taga-panayam dito sa inyong programa. Marami pong sinabi kanina dito na isang boses, pero ako po nire-represent ko po ang boses ng karamihan o lahat para sa lahat po ng mga kasapi ng arnis sa buong mundo. Salamat po. Okay, sir, at paano po ba, pakipaliwanag nyo nga po yung nasabing pagsisimula nitong arnes? Yung arnis Philippines, no, ay totoo, mula ito talaga sa Pilipinas. Okay. At yan po'y makikita po natin sa ating National Library, okay, na meron tayong katutubong laro at pagdepensa, okay, na ginagamit sa paglaban sa mga dayuhan na dumarating noon araw pa. Kaya po ito'y pati mga ibang bansa, ito po'y ginagamit po sa ngayon sa pelikula, pati sa anime. Yes. Yung mga direktor niyan yan po'y galing sa Pilipino po yan. Apo. Kaya po ang isang pakay po ng asosasyon i-protect ang heritage ng Pilipino and the identity or its identity na galing sa atin. Okay. At dito, sir, ganon nyo na po katagal na alam ang paghawak sa ganitong laro? Hindi po ako baguhan sa sports kasi po meron po akong naitanong ko sa sarili ko noon araw dahil ako'y nag-umpisa po ako sa iba-ibang disiplin. Okay. Na Olympic
Okay. Na katulad po ng judo, nandun ako sa bodybuilding, Okay. at saka sa itong powerlifting. Okay. Itong mga experience ko po na napag-aralan sa mga sports nito, Okay. ay malaking pumbagay na contribution ko maibibigay sa dito sa ating asosasyon ng Arnis. Mhm. Marami pong bagay, kaya po ang pinakay ng ating asosasyon ay maisali po ito sa Olympics, hopefully. Ngayon po, nakasali na tayo twice sa isang Olympic event. Yung Southeast Asian Games is an Olympic event as well. Oo. Yung umpisa, siyempre, demonstration sport in 1991, Okay. at sinundan po yun ng 2005 Mm. na official count na yon. Mm. On both occasions, we were with the other countries participating in the other countries in Southeast Asian Game, in the Southeast Asian, tayo po'y namayani. At tayo po'y nakapag-contribute sa overall championship. Kaya tayo po nag-overall noong 2005. Nanguna po. Nanguna tayo. Okay. At nanalo po tayo dyan at nakakontribute po ang Arnis. Yan. Oo. At sino po ba, Ginoong Jack, sino ba ang pinaka-founder talaga ng Arnes? Go. Ang Arnis ay walang, sa mga organization, mayroong founder. Okay. Pero ang Arnis, ang tunay na mga founder niyan ay yung mga ating mga ninuno panahon pa ng Kastila. Wala pa ang mga Kastila, mayroon na ang tinatawag nating kali. Okay. O ngayon, ang mga founder na sinasabi, yung organization ng Arnis, katulad maraming binabanggit na mga meron 12 pares, Okay. meron lightning, Oo. at kami, sa sarili ko ngayon bilang instructor doon ng Arnis, meron kami sariling style, yung tinatawag na Torman Pinoy style ng Yan. Arnis. Oo. Pero yung founder, walang makakaangkin na siya ang founder. Ayun. Oo. Ang organization, may founder niya, na kung tawagin nga namin nung iba, ay Supremo. Okay. Yung Supremo, yung sa kanya lang. Kaya kung may maririnig kayo si Supreme ganyan, Oo. o katulad ko, ako tinawag ding Supreme. Supremo ko ng sarili kong organization. Oo. O katulad ni Mr. Vilayo, itinayo yan, Arnis Philippines, hindi para sa kanya lang, hindi para sa amin lang, Oo. kundi sa lahat ng mga Pilipino na interesado sa Arnis at maging hindi man interesado, kasama silang lahat na pinag-uukulan ni Mr. Vilayo ng tungkol sa pagpapaunlad ng sariling laro natin. Okay. Ang larong Arnis, kung tawagin na larong kali, na maraming katawagan. Ang Arnis kasi, hindi salitang Arnis. Yung Arnis, ay ibig sabihin, Arnes, kasuutang makulay na ginagamit nung araw Sa ng mga moro-moro. moro-moro. Oo. At yung moro-morong yan, kung tutusin, nagsimula yan sa Pampanga. Ayon sa pagsaliksik namin, isinulat yan ng isang manunulat natin na si Pigapetta. Ang nabanggit diyan ang Kapampangan. Okay. Arnis Kapampangan. Paano ba yung Arnes Kapampangan, Jack? Ang Arnis Kapampangan, katulad din may tinatawag ding sinawali. Ang sinawali, nagsimula sa salitang Kapampangan. Okay. Tapos, merong kanya-kanyang estilo. May Arnis sa karmihan, ang natuto ng Arnis at marami nagsanay sa parting Negros. Okay. Simula pa nung panahon pa nang dumating ang mga Kastila dito sa atin, dumating ang 10 dato na galing ng Borneo, itinuro na sa mga paaralan ang Arnis o Kali Oo. sa mga eskwelahan. Okay. Nung panahong wala pa nandayuhan dito ang mga 10 dato na taga Borneo. Okay, at bago tayo magpatuloy, Jack, at ipakilala mo muna itong dalawang miyembro ng Arnes, At punta nga kayo dito. Alin, pakiharap mo nga sa kanila yung camera. At teka muna ha, diyan muna kayo at para pag Alin, mo nga at interviewin lang ng kaunti ni Jack itong dalawang pasok kayo sa likod para at para na sa ganon ay makita naman ang dalawang ito at bilang okay, si Jack Torman ang siyang media affair,
siya na ang pa-interviewin natin dito sa dalawang miyembro. Go, Jake. Ang na isama namin ng dalawang ito na bago pa lang sila ngayon nagme-miyembro sa Arnis Philippines. Okay. At gusto namin ipakita sa lahat na makakapanood dito na ang dalawang ito ay dating malaya at walang sinasasabihang organization maliban sa kanilang itinayong school. Okay. Ang Baskapada. Oo. At kasama yan ng Torman Martial Arts na lumalaro ng Arnis. Magkakasama yan sa kanilang pakikipagtulungan. Hindi lang sa Arnis, maging sa iba't ibang martial art, ng karate. Okay. Ang higit sa lahat, yung Arnis ang aming pinagtuunan ng pansin kasi ito nga yung ating sariling national sport. Gusto namin ipakita na itong dalawang to ay hindi lang sila, marami sila. Sila lang ang mga pinuno na ngayon, dahil sa pagpasok nila sa Arnis Philippines, marami ng opisyonado ng Arnis o manlalaro ng Arnis ang sumasama ngayon sa amin. Ayun. Mula sa Cavite at sa Laguna. Ang dalawang ito nagpasimula. At palibasa, dalawang ito kahit medyo bata pa, ginagalang din ng mga matatanda. Okay, Jake, at medyo ipakilala mo nga sila. Ang tinutukoy ko, yung chief instructor ng Baskapada. Okay. Si Richard Saballe. At yung kanyang assistant, si Ruel Anoche. Okay. At ito, gusto kong pabatiin sila kahit konti man lang para marinig lang kanilang mga tagasunod. Okay, at ito si Richard Saballe. Okay, at Ginoong Richard Saballe, at bumati ka muna sa ating mga kababayan at nanonood ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, at magbigay ka nga ng kaunting mensahe bilang isang instructor dyan sa may Cavite, no? Para na sa ganon, lahat po na nanonood ngayon at nakikinig sa programang Wow Aksyon Balita ay maengganyo natin na sumama dito sa ating ginagawang sir, ano nga yun? Itong grupo nyo? Arnis Philippines po. Okay, Arnis Philippines. At magpakilala ka na at okay. Kapayapaan po sa lahat. Magandang hapon po sa inyo. Doon sa mga sumusuporta, nanonood sa programang ito. Ako po si Richard Saballe, Chief Instructor po ng Cavite Baskapada. Ang inaanyayahan ko po ang lahat na mag-join dito sa amin sa Arnis Philippines para tayo ay magkaisa lahat, magsama-sama sa pagdating sa Arnis, sapagkat una, itong Arnis Philippines lamang ang tanging nire-recognize ng ating gobyerno. Pangalawa, meron tayong oportunidad ang ating mga estudyante o mga manlalaro sa Arnis na makapag-join sila sa mga ganda at maayos na palaro dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa rin po. Okay, at yung isa naman, at magpakilala ka nga at para na sa ganon ay malaman nila kung sino ka. Go. Magandang hapon po. Ako po si Ruel Anoche po, isa po sa mga member po ng Baskapada. Katulad po na sinabi ni Grandmaster, ni Master Saballe, tunay po nga na gawin po natin na suportahan po natin yung Pilipinong sport po natin, katulad po na itong Arnis, at tunay nga po na ipakita po natin na sa iba na itong sport na to ay hindi po basta-basta lang po. Bilang isang anisador, ipakita po natin na tayo mga Pilipino ay marunong magmahal sa ating sport. Ayun lang po. Okay, maraming salamat at Jake, at anong masasabi mo? At yan nga ang aming mga nagpapasimula ngayon, at sana yung mga sinabi nila ay kayo man eh ganun din. Dahil sila nakakaunawa at naintindihan na ng Arnis Philippines ang tangi lang na sinusuportahan ng gobyerno. At yung iba na nagpapalabas ng ganyang mga iba na sila daw ang isa sa mga tumutupad ng Republic Act 9850, totoo yun. Okay. Pero ang isang otorisado lang ay ang Arnis Philippines sa pamumuno ni Mr. Raymond Belayo. Okay, at ito namang si Sir Raymond Belayo ang ating tanungin, ano? Sir, siyempre itong grupo na to, no? National po ito.
Opo. no? Ay hindi mga sa palagay nyo, sir, mula nung kayo ang humawak, mga ilan ang miyembro ng nasabing arnis na to? Masasabi ko. Sa ngayon, sa Department of Education lang, ay every year, there may mga 25 million na na-expose. Wow. So, dahil sa batas. Oo. No? Ngayon, yung couple of years back, kung iisipin natin, mga, siguro, bawat, siguro, mga 250,000 around the country, no? Ay, kaya lang, noon araw kasi, ang ating bansa, divided by islands, parang bawat isang isla, parang sariling bansa, Oo. Alam mo kasi yung pinagdaanan ng ating history, no? Okay. Kaya makikita mo, may kanya-kanyang katangian ng isang arnis group na nandoon. Oo. Kaya hindi po sila, mayroon parang may mga tribal wars pa yan. Ayun. Kaya ang ating ginawa, katulad ng ibang ginawang ng ibang bansa, na katulad nung judo, naging sports yan. Okay. Ang pinakay po ng Arnis Philippines ay gawing from martial arts to sport. Okay. But hindi nawawala dapat yung martial arts aspect nun. Oo. Kasi po, yung judo, na galing sa jiu-jitsu sa Japan, at saka yung taekwondo na sport, galing sa Hwarangdo, no? Yan po kinonvert lang, inalis lang po yung mga konting foul para po maging safe sa isang namanlalaro. Ginawan laro para, kasi po yung Olympics po ay ginawa yan in times of peace. Okay. Kasi noon araw po, panay gera, di ba? Oo. Pero manonotice nyo, pag wala ng gera, wala magawa yung mga tao. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng Olympics. Okay. Kaya yung mga sports sa Olympics, yan po'y panggera po yan. Ito po yung javelin, yung mismong takbo. Oo. Noon araw po, walang communication Wala pong radyo, walang telepono. Kaya ang ginagawa nila, yung mga runner, long distance runners, may sprinters, dahil sa ginagamit po kahit sa kanilang panggera, javelin. Matataka ka, ginagamit po panggera yan. Oo. Kaya pati yung archery. Okay. Kasama na dyan yung mga wrestling at kung ano ng mga sports noon araw. Oo. Kaya ito po, ang nangyari sa ating bansa, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan noon araw. Pero yan po'y noon araw. Oo. Tayo po'y isang bansa na ngayon. Ngunit iba-iba, kagandahan po nangyari kasi dahil kung gaano karami ang isla ng Pilipinas, Okay. 2,000 mahigit, ganun po rin karaming estilo Oo. ng arnis sa ating bansa. Ako po'y tuloy-tuloy po sa aking pamumuno nito noon araw pa. Continuous pong pag-aaral ko dahil pag pumupunta ako sa mga probinsya, yung mga ating mga lolo na. Oo. Ako fortunate po, yung kabataan ko, na-meet ko pa yung mga iba, 90 anyos na. Ngunit hingal-hingal, pero ugod-ugod. Pero pag nakahawak po ng baston, kahit yung 5 tao, Kayang-kaya. ay, kayang-kaya po. Ayun. Kasi po, object without nerve yung hawak niya. At saka minsan gulok po. Yun ang practice nila noon araw. Yun ngayon, binabalik din natin yan, dalawa niyan. Laging side by side yan. Kaya martial art and sport. Yan. Pero first, martial art yan bago naging sport. Yun. Ito po ang tanging paraan para na maging popular ito at ma-preserve ang ating heritage. At that will be our only contribution that I know to the sporting world. Kasi yung ibang bansa, katulad po ng cycling, kung matatanong ko sa inyo, mahirap po mahulaan kung saan po nanggaling yan, di ba? Oo, totoo yan. Pero ang sagot yan, galing sa Germany po yan. Germany ang nagpasok niyan sa Olympics. Nag-introduce, no? Oo, nag-introduce. Kaya tayo ganun din. Meron na tayong mai-introduce. Sa ngayon po, more than 200 countries are using arnis. Not as a sport. It started first as a martial art kasi effective po Nagagamit po sa police. Totoo. Nagagamit po sa military for crowd control. Ito pong ginagamit. Kaya ako'y nagising ako nung may mga nagkikwento na meron ng stick fighting sila. Hindi po. Tayo po ang number 1 stick fighting in the whole world. Ayun. Kaya po tayo napaka saleable. Sinasabi nga. At sir, dito siyempre at bilang kayo ang namumuno, ano? At Jake, madugo ito, no? Oo Pagka humawak ka ng ganito, ay siyempre lahat ng gastos diyan, sir, saan manggagaling? Alam mo, kagandahan sa Pilipino, meron tayong kasabihan yung bayanihan. Oo. Kami po'y, alam mo yung sports noon araw bago itong mga modern na ngayon na binabayaran yung atleta. Noon araw po,
the mere fact you bring honor to your country, nagsasakripisyo po lahat. Wala namang bayad yan eh. Panahon ni Jake. Walang bayad eh. Pa namin nung araw, 1960. Wala pang kotse noon, ano? Wala pa. Mga naglalakad lang. Ang mga stick nung kinukuha lang namin sa mga daan. Pag nakakita ng kaprasong kawayan, kukunin, pag pumutok, palit na naman na iba. Mismo mga siit na maliliit, ginagawa naming arnis nung araw. Ginagamit yan, gulok pa nga eh. Sa ginagamit yan po yung mga itak. Itak. At kaya po meron tayong, kahit sa mga brothers natin na Muslim brothers in the South, popular sa kanila yung weapons of Moroland. Yan po, may weapons po tayo mula Luzon eh. Kasi actually, Muslim country tayo before the arrival of the Spanish. Maraming Muslim sa atin. Lahat po halos tayo. Kaya Raha Suliman ng Maynila. At saka yung ayon sa kasaysayan, ang pinagmulan ng mga ating mga habang gulok na yun ay nanggaling pa sa Malaysia at saka Indonesia. Na dinala dito sa Pilipinas ang mahabang bulo o yung gulok na siya nga yung ginagamit natin. Yung mga dinala ng mga Malay, bring to the Philippines, a long knife. Ngayon, diyan tayo nagsimula. Yung ating mga katutubo ng araw, ginamit yan at iwinasiwas na. At katunayan nga, ang si Bonifacio, yan ang iwinasiwas eh. Yung simbolo ng tinatawag nating kali. Yung arnis, kasuutan yun. Kaya kailangan maliwanagan din naman ng ilan sa ating mga nanonood at tagapakinig na yung arnis ay hindi yun ang kahoy. Kasabihan lang yun. At kung tutuunin natin ang kasaysayan, sa susunod na pagbabalik namin dito, ibibigay namin ang kasaysayan ng arnis. Kung nga aabutin tayo na hanggang alas 10 ng gabi. Oo. At bago tayo magpatuloy, no? At Alin, pakita mo muna nga yung yung kanilang video. Okay, at silipin po natin yung kanilang ipinakita sa atin ngayon, ano? Yung Arnes Go. Yan po, no, ang yan. At kaya po natin ipinakikita yan dahil yan ay napaka-importante po sa bawat tao, no, kung paano aagawin yung sa kalaban, no. Ito ay Sir Raymond, self-defense, no? Yan ay self-defense. Okay. Disarming po yung pinakita. Oo. Sa mga salag. At saka yan, disarming po. Yan. Yan po may lock at saka may takedown. Oo. Yan po yung ginagawa. Yan po, ginagamit po for arresting. Kaya hindi kayo dapat makapatay eh. Militar yan. Tsaka pati mga barangay. In fact, magkakaroon tayo ng barangay training. At katunayan, nagkaroon na tayo ng training at yung tatay nga nagtuturo sa Taguig. Yan po pinapakita ngayon. Jake, yan pinapakita po yung extension of the arm, yung stick. Kasi pwede po rin yung lahat na magagawa ng stick magagawa rin nung ating mga kamay. Kaya po tayo mas mabilis sa abroad eh. Kasi pwede tayong with stick. At wala. Sa atin nagaya ata ang mga taga-ibang bansa sa paglalaki. Ngayon po, medyo tayong fastest growing martial art in the whole world. At mukhang gusto ko na naman mag-practice. At gusto ko na naman maturuan ng alam mo yung mga technique na ganyan ang napaka-importante. Importante yan sa lahat. At saka yan, makita nyo, soft and hard ang ginagawa nila. Bakit inuupuan niya, Jake? Hindi niya tinutuluyan. Hindi niya kailangang patayin ng isang para maawat niya. At ayan, si Alin mag-aaral niyan. Patuturuan natin si Alin kasi nag-aaral yan eh. Kaed, may nag-text sa akin dito na binuksan daw nila yung kanilang website. Ito, okay. Global Bato, sabi dito. Ngayon, nagpunta ngayon dito. Nandiyan sa labas. Sige. Ang sabi, gusto nila masaksihan. Akala yata nila, mga stuntman ito sa pinikula. Sige nga, at pwedeng, na kayo. At gumapang na lang kayo, no? Ito, paano namin dito sa dalawang master ng arnis. At ito, nakakatuwa, mga tauhan nito ni Mayor ng Pasay. Okay. Ngayon, napakinggan nila, napanood nila, sumaglit dito. Okay. Kaya nga natutuwa ako, ang ating programa
ay inaaksyonan agad. Tama, wow, aksyon talaga. Oo, kasi alam mo, yung programa natin, kailangan, nasa ang budget? Nasa labas? Oo. Sige, papasukin mo. At ipinakikita lamang natin, na ang nasabing programa natin ay buong mundo si Raymond, At napakaganda po ng programa. At ito kailangan talaga para makita tayo ng mga kapatid natin na nakag-aaral din ng arnis sa ibang bansa. Ang totoo nito, merong kaming nung isa nagprograma kami dito, nandun pa kami sa kabilang studio. May nagresponde agad sa amin na mga taga-Riyadh. At nakakatuwa, yung taga-Riyadh na yan, wala raw. At i-text mo na, yung taga-Riyadh na yan, bodyguard ng isa sa hari, ng hari sa Riyadh. Anong pangalan ng yung bodyguard ng prinsipe? Yasser Muhammad. Ayan. Tama. At ang nagturo, sila sa gym nila nagpunta. Okay. At napanood lang dito sa aming programa yon. Nag-responde agad. Alam mo, maraming ganyan. Ang royal family ng Jordan. Sila ni Jose, nag-aaral po ng arnis. Ang totoo nga, nanonood siya ngayon. Kasi, tinext nila, in-email mo, in-email. Ngayong araw nito, nanonood ang mga taga-Riyadh. Isang sports na napakalaki doon ng mga gym nila ng physical fitness. Oy, batiin mo sila. Ngayon binabati namin ang mga taga-Riyadh sa pangunguna ni Muhammad Yasser. Na may mga gym dyan. Ang mga gym na yon, ilan yung gym nila sa Riyadh? 4. Okay. 4 ang gym. Na ngayon, puro arnis. At ito, nagpasabi rin sila na magme-member sila sa Arnis Philippines. Okay. Magpapadala kami ng form doon o isasangguni namin kay Mr. Belayo na at pag pinuntahan namin yon, magkakasama kami. Siyempre, kailangan talaga. At balak nila magkaroon ng tournament daw doon. Kajek, ganito, mayroong organisasyon na doon sa Middle East tayo. At ang namumuno doon ngayon, si Abedjar ng Jordan, At yan kasama yung Saudi, Syria, Iraq, Iran, at yung mga ibang lugar doon. Including Israel, magkakalaban pa yan. Pero dito, brotherhood tayo. Brotherhood. Ito yung tinuturo sa sports. Dito magkakaisa sila. Pero hindi may isa sa tabi muna yung kanilang sagulot. Ang alam namin, ito yung bodyguard ng prinsipe, babalik ulit dito sa Pilipinas. Parang ito atang taon na ito. Itong babalik dito at para mag-member lang sa Arnis Philippines. Pwede ko lang ma-share. Hindi po sila pwedeng mag-member ng Arnis Philippines. Kaya po pag foreigner, ang membership po nila sa federasyon. Yung Arnis po. Yung Arnis Federasyong International. International Federation natin. Kaya nabanggit ko na sa kanila yun. Okay. Kaya si Mr. Bilayo at sir, batiin mo lahat yung ating mga kaibigan sa ibang bansa, Lahat ng may mga grupo ng Arnes, batiin nyo na lahat. At kung paano po sila sasapi galing sa international papunta sa Pilipinas. Go. Hindi na kayo kailangan pumunta dito. At yan po, meron tayong mga kumbaga mga branches doon sa ibang bansa. Pero pinakamadali po niyan, pumunta na lang kayo sa website ng Arnis Federation International or iArnis. Or gusto rin nyo, pumunta kayo sa Arnis Philippines at doon makikita rin nyo yung website ng federation. Sir, pakibanggit kung anong mga website po. Ang website po ay una-una arnisphilippines.com at saka yung isa www.iarnis, At yun lang po. Makikita niyo how to download your membership. Yun po, ang membership ay pwedeng i-forward na lang, ipapadala na lang po dito. At ipabibigay sa inyo yung mga IDs nyo. Also, cyber world na tayo ngayon, kaya ang ID nila piniprint out na lang. Ayun. At sir, paano? Kanino nila ipapangalan? Kanino nila i-address yung nasabing... Doon po sa mismo nakalagay po doon, doon mismo sa asosasyon po. At i-issuean po yan ng... Tago lang nila yung deposit slip, Kasi through bank po yan . Okay.
yan ang sistema ngayon. So pati nga yung kanilang electronic na po lahat ng ginagamit natin ngayon. Sa palagay nyo, sir, yung mga magpapamiyembro galing sa ibang bansa, mga ilang tao po yun? Aba, katulad nito po, lahat po, bibigyan ko lang muna ng kwento dyan, ano? Okay. Lahat po, napakarami po. In fact, ino-hold namin, dahil minsan, yung ibang bansa, ang parang, yun ang gusto namin maintindihan ninyo, na hindi kami pwede mag-appoint kaagad at kayo endorse sa Olympic Committee ninyo. Yan po yung gustong-gusto nila. Kasi katulad po, parang sa Pilipinas din noon na araw, nagja-jockeying for position lahat yan. Minsan isang grupo, katulad sa India po, at saka sa China, isang club po, 100,000 Ayan. ang miyembro ilan ang grupo nila doon? So, kaya ko pa nasasabi yan dahil meron na silang ibang martial arts na kanilang katutubo doon o kaya isang foreign martial art, karate o judo, na gusto na nilang magkaroon ng weaponry. Ang pinili po nila yung arnis. Okay. At kung masasabi na lahat gusto nila makasapi, ang gagawin po namin sa 2016, dito namin sila pagbobotohin. Kasi hindi kami pupunta doon para mamili at ipag-anuhin ng kanila, mamili kami ng isa. Baka naman i-block out yung iba. Okay. Kaya po may konting approach kami na sana maintindihan ng lahat ng taga-ibang bansa. At binabati ko, of course, kayo lahat, no? Pero gusto nyo maintindihan lang ninyo, tumuloy lang kayo doon sa ating website at doon kayo mag-download ng membership. At doon po nyo malalaman lahat ng mga detalye. Nyo, yung mga detalye po. At dito, sir, ay makikita natin, dito po ba, Jake, bilang media apero, no? Dito po ba sa Pilipinas, magkakaroon tayo ng mga tournament? Maraming tournament. Meron. Si Mr. Bulayon nakakalam. Dito sa local natin po, sobrang dami na ang tournament natin. Okay. Ganito po ang standing order, no? Sa mga clubs, lahat ng clubs at sa buong Pilipinas, ang pakiusap namin gagawin nila pag piyesta nila. Kaya meron po lahat, bawat lugar, bawat probinsya, bawat syudad at munisipyo, meron po silang mga piyesta dyan. Okay. Doon po ginaganap yan. Itinatapat. Ngayon, puwera pa yung sa ginagawa ng Olympic Committee at Philippine Sports Commission. Ang ginagawa ng Philippine Olympic Committee, we run national tournament. Ang tinatawag po namin, national encounter ng Arnis. Ngayon, yung doon po lahat yung produkto, pumupunta po yan, lumalaban sila, nag-elimination sila sa bawat probinsya. At ito'y gaganapin po itong September. Every year po meron yan. Saan po? Dito po sa MOA, SM MOA. Malapit. Malapit lang natin. Kaya nga dito namamasyal yung mga ating mga kasamahan galing sa probinsya. Anong petsa po natin gaganapin yan dyan? Third week of September po. September, Pero meron pang, itong buwan nito meron na Okay. Yung meron pong Philippine National Games. Yan po Philippine Sports Commission naman yan. Kaya makikita nyo, ang Philippine Sports Commission ay meron dalawang klaseng tournament. Meron silang para sa adults na Philippine National Games na uumpisa nitong Hunyo. At meron pong Batang Pinoy para doon sa below 18. Uumpisa naman sa July. At bago tayo magpatuloy, papasukin muna natin. At mag-commercial break muna tayo. Wag po kayong bibitaw, Mulit po tayong magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Dito, pasok. Mga ano sila ni Pacquiao, mga stuntman ni Pacquiao. Okay. Ito ang director ng Fighting Dragon. Yun naman presidente ng mga stuntman dito sa Pasay. Dito po, dito kayo sa likod. Papasukin mo yung ating stuntwoman. Ito? Stuntwoman yan, lumulundag sa building. Ba? Ganun? Walang cut, Protestant, yan ang binabanggit ko na stuntwoman. Sige, usap po ron. Ay, sino pa? Siya. Yung nanay. Yung nanay. Hindi naman lulundag yan, no? Hindi lulundag yan. Baka magaling siguro si nanay. No? At, ito yung pinakilala na kinukuhan na maging kapartner ngayon ni Robin Padilla. Wow, galing, no? Dodobol. Ako ba? Nag-aaral siya. Oo nga, meron. Yung anak ko kasi siya ang lumaking Robin Padilla. Siya ang
walking bordado yun. Oo. Ang laki niya. Maraming pinag-aaralan sila. Mamaya pagka pakilala kayo ha. Pagka bibigay naman niya yung mic ha. Si pagkatapos lang ng Sila kasi, sir, yung mga estudyante kong stuntman. Tagal na sila nag-aaral ng arnis. Arnis din kami, sir. Oo. Kami ang sa member ko na arnis yan. 35 sila lang. Kilala na ba tayo dati? Si Boy Roque. Yung Bordado po, tsaka kami po yung papayt na natin. Sila yung mga nakasama sa akin. Kahit Estudyante kami ni Sir Vic. bawat kasi. Kaya sabi ko na nga. Tinuruan ko rin sila kumain ng bubog. Sinambahin namin yung lahat ng idea sa martial arts. Tayo kami ng gym dito sa Paris Fest. Yun. Yun ang binabanggit ko Ginagamit tayo. namin sa pelikula sa ngayon. Opo. Okay pa dyan? Okay naman. Nandiyan po kami every Sunday. 1 to 5 yun. okay. May May kontrolado hindi yung baka sinasabi mo Sabi natin ko, ano yun. Okay naman. Meron pa tayo sa Nichols. Malaki natin sa Nichols. Pag nakita mo yung aking nationwide, lahat ngayon, yung chapter natin, bibigay ang mayor at rabodo ng gyms. Kasi yung 1950 nga, meron pa isang batas, 588. Sa sports. Sa DepEd naman yun, hindi pa nasabi yung DepEd. Hindi pa. Mamaya. 25 million Oo. exposure. Oo. Meron pang K-12 na yan. Mabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin may pangangailangan sa tuloy-tuloy kalusugan, natin, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang may ito, paparating ng natin maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. para Tunay na naman, nasa ganun sa pag-ibig ang pinaghirapan, yung lahat ng may interesado, katuparan. mga Pilipino ay may Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito Kasi ang pagkakaroon ng importante PhilHealth Card ng bawat sa mga Pilipino. kabataan, Kapag may PhilHealth imbes Card, na malulung tiyak sila na sa makakatanggap mga ka masama. ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Paano yun, sir? Kasi siyempre, yung bawat miyembro ba may kanya-kanyang arnis na dala? Oo, hindi ini-issue yan. Pag nagpa-practice kayo, totoo na lang ang ginagawa. Yung gamit nila. Oo. Sa sports, Kahit niya edad na. May balot. Oo. Yun ang gusto ko. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At may mga dumating na mga bisita ulit tayo. Ay ang magpapakilala po niyan ay si Kajek, ano? Siya ang media appear, no? At para na sa ganon ay malaman at makilala na po natin buong mundo, no? Ay makikilala po sila ngayon sa pamamagitan po ng programang Wow Action Balita. Jack, pakilala mo sila. At maraming salamat naman uli na pumapil na naman ako dito sa pagpapakilala sa dumating na nanonood lang sila ng Wow Action Balita, nagpunta na dito sa studio. Ang mga ito ay mga lumalabas sa pinikula. At isa sa mga stuntman nito na lumalabas doon sa pinikula ni Pacquiao. Okay. Ni Congressman Pacquiao. At ang kakilala ko dito, itong dalawa, yung presidente ng mga stuntman, si Cesar Tamayo. Itong Cesar Tamayo
ang may organization dito ng mga stuntman na siya ang presidente. At ito namang isang writer at fighting director din. Sino dyan? Itong si Dong Albano. Okay. Dong Albano. At ito, pinapakilala ko si Dong. Okay. Dong, at magbigay ka nga ng mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin. Go! Una-una, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa syempre, buong mundo. batiin mo muna si Mayor. At binabati natin ang buting akali ng Pasay, si Ginoong Antonino G. Calisto, Vice Mayor Marlon Pisebre, at sa lahat ng konsyel po na lungsod ng Pasay. May pagmamalaki po natin ang lungsod na to dahil unang-una, sumusuporta po sa programa ng Arnis Philippine, lalong-lalo na po sa ating chairman, Mr. Bilayo, at saka si Master Jake. Saka sa lahat po ng buong-buo ng sports dito sa lungsod ng Pasay. Kasama na po ang stuntman ng Pasay, namumuno walang iba kundi Cesar Tamayo. At ang aming production na Pinoy Filmmakers Production ay nagkakandak po kami ng acting workshop na libre po sa lungsod ng Pasay. Sa tulong po ng ating chairman, Mr. Bilayo, saka Jake. Ganun pa man po, ay nagpapasalamat kami at pinaunlakan nila kami na makapagsalita rito, may pakilala ng aming sarili. Lalo-lalo na ang aming samahan ay hindi lang po sa stunt, kundi ang sports po ng Pilipinas ay pinag-alo-alo namin, lalo-lalo na po yung Arnis, Karate, sa tulong po ni Grandmaster Jake Manyao, at saka yung Arnis po, sa kay Chairman Bilayo, ay sumusuporta po, tumutulong po sa amin. So maraming salamat po, sana ipagpapatuloy po ninyo yung pagsuporta sa aming grupo, lalong-lalo na po ang pamahalaan ng lungsod ng Pasay. Okay, pakipasa mo na lamang sa kasunod mo, no? Yung nasabing instructor ba yan? Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na kay Mayor. Okay, go. Lalo na po kay Mayor at kay Vice. Nandito po kami ngayon sa may Roas Boulevard, EDSA. Ang tanging hiling ko lang po sa inyo, sana suportahan niyo po kami dyan sa may Pasay. At higit sa lahat, sa aming mga samahan dito. Maraming salamat po. Okay, at yung isa, no? At yung babae tumatalon sa building? Ha? Totoo ba 'yon? Ha? Totoo 'yon? Hindi po sa building, mga ano lang po. Anong pangalan mo? Camera trick siguro. Judy Ann po. Ha? Judy Ann po. Judy Ann Santos? Hindi po, medyante. Medyante. Kukumplituhin mo, ha? At ilang taon ka na? 16 years old po. Ba? Mabibitay tayo niyan kasi tatalong ka eh. Oo, Saan ka ba tumatalon? Yung talagang totoo, tumatalong ka talaga sa building? Hindi pa po. Sinasanay pa lang po. Hindi. Ano na ang natalunan mo? Upuan? Katre? O ano? Saan? Mga lamesa po, tsaka yung mga upuan. Paano pagka tumambling ka, sumiserko ka rin? Ano po? Sumiserko ka? Opo. Gumugulong. Gumugulong po. Tinuruan ka rin ng tumbling? Opo. Ha? Opo, tinuturuan po. At sino ang nagtuturo sa iyo? Yung nasa tabi mo? Opo, si Direk po. Fighting director po namin. Pero mga kailan ka pa na nagpamiyembro dyan? 14 po ata ako o 15. 2 taon na, no? Opo. 2 taon na. Ibig sabihin, kung 2 taon na, eksperto ka ng tumalon. Opo. Subukan nga natin, lalabas tayo. At aakyat tayo sa itaas. Pwede? Hindi, pwede. Kung halimbawa, kukunan namin kayo ng camera, patatalunin ka namin sa itaas, tatalong ka. Basta po may May kutsyon? Opo, may kutsyon ba yun? Bakit hindi naman namin nakikita, sir? Hindi ko nakikita yun. Oo. Meron po yun. Paglapag nakatayo. Edit lang po yun. Ganun pala. Yung pala, kaya pala sabi ni Robin Padilla, yung pinakikita sa international film, yung Spider-Man, wala raw yun. Peke daw yun. Opo. Gusto raw ni Robin, actual silang tumalon. Ikaw ba kaya mo? Actual? Yung actual na tatalon. Opo, kaya po. Gano'ng kataas ang kaya mo ng talunin?
Second floor po siguro. Wow. Mataas na rin. Eh ako nga hindi makatalon dito eh. Ha? Ano ang salon yan? Kutsyon lang? Opo, kutsyon lang po. Hindi ka natatakot? Hindi naman po. Sigurado ka? Hindi ka takot? Hindi po. Siguro kung makakatambal mo lalo si Robin Padilla, mas gaganahan kang tumalon, ano? Opo, siguro po. Hawak kamay kayo ni Robin Padilla. Taas ang floor. Taas ang floor. Kaya mas nga. matagal lang bagsak. Kaya nga eh. Kaya ito yung sinasabi po natin, ano? Hindi ka na ba nag-aaral? Nag-aaral po. Anong kinukuha mong kurso? Ano po? Culinary po. Culinary. Opo. Yan. Kala ko kung ano yun eh. Culinary. Ano ba ibig sabihin ng culinary? Kasi hindi ko naintindihan. Ano po siya? About po sa mga foods. Yung niluluto po. Marunong ka na magluto? Opo, marunong na po. Meron bang nagmamahal? Nagmamahal? Anong nagmamahal po? Andiyan si mama, ano? Meron po. Nagmamahal magturo. Ha? Meron bang manunood ngayon na fans mo? Ha? Wala po. Ay, naku. Yung ganda na yan. Si mama nga, ang ganda-ganda, oh. Ha? Pero, ang mami mo, nung una kang tumatalon, hindi ba siya hinihimatay? Kinakabahan po. Ay, ngayon, hindi na. Hindi. Ewan ko lang po. Sanay po siguro. Ano bang mga ginanapan mo ng mga pelikula na pinatalong ka? Wala pa po masyado eh. Wala pang masyado? Anong... Ay, marami na yun kung wala nang masyado. Ha? Mga ilan? Mga ilan? Huwag ka maiya. Sabihin mo kasi... Dalawa po. Dalawa. Ano-anong mga pelikula yon? Kasi... Alam mo, i-promote natin dito, no? Huwag kayong mahihiya kasi unang-una kayo, isang babae ka, tumatalong ka, at alam mo, napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas, no? Babae ang pinatatalon, no? Eh malamang si Ami sa susunod niyan, maingganyo na rin tumalon yan, ano? Pa-practicein ni Ami yon, no? Pero noong unang tumalong ka, hindi ka nagasgasan? Hindi naman po. Sigurado Magaling ka? ang instructor. Opo, hindi po. Magaling Basta po ang magaling po yung instructor, hindi ka po masasaktan. Paano ba, Chief, yung direktor, paano ba yung hindi nasasaktan kapag pinatatalon mo? Eh kasi ako nga, pag tumalon, nasasaktan ako eh. Hindi pa tumatama sa Oo, baba. hindi pa Masakit tumatama. yan. Oh. Sige nga. Tungkol po doon sa sistema ng pagtalon, marami yung kasi hindi na ginagawa natin yung tinatawag nilang tricks, director's tricks. Bagay isang tumalon ka sa isang mataas, kukunan po natin ng isang pull shot yun. Hindi natin pakikita yung binabagsakan. Yun nga eh. Then kasi... magre-reverse po tayo. Pag reverse shot po natin galing sa taas, yung babagsakan po niya, wala na pong foam yun. So pag inedit mo yung pinagsama, hindi yung mahalata na nanonood na tumalon siya na wala siyang daya. Ay, halimbawa, meron siyang pin, meron siyang supporter, ganun. Kagaya ng tumalon si Dante Barona doon sa San Juanico Bridge. Oo. Yung mayroon bang sumapuron? Wala. Ang ano po nun, lakas ng loob po ang punan niya ron, tibay ng dibdib. Kasi yun po, may shot po sila na full shot na nanggaling talaga siya ron sa taas. Ayun. Tapos may camera sila sa taas. Yun, wala po. Walang camera. Wala. Ang pinakadaya lang nila ron, meron sila nit sa ilalim. May nit sila. Pag bagsak niya ron, aangat yung nit para may labas siya. Pero totoo ba nawalan siya ng malay Nawalan po siya ng malay. Pumutok po yung tayo niya dahil sa pressure. Yung damit niya. Sa pressure po nung mataas po yun eh. Bakit hindi natin subukan ngayon dyan sa estudyante mo? Pwede, ako na mamamasahe papunta roon sa San Juanico Bridge. Ha? Pwede ka? Halimbawa, double ka at ikaw ang tatalon, papayag ka? Magkano ba ang bayad nung ganun? Sa double? Oo. Depende po ron sa halimbawa kung sikat yung ido-double mo, magkano yun? Double din. Hindi naman pinag-usapan yung sikat yung dinidouble o yung ang pinag-usapan doon depende ron sa gagawin.
Halimbawa, kung binangga ka lang ng kotse, babanggain yung ano. Kasi minsan nag-double din ako eh. Oo. Nag-double din ako. Halimbawa, babanggain lang siya ng kotse. Magkano yun? Siguro mga 10,000 ganun. Ang baba naman. Mababa. Ganun na sa labanan paano niya. kung magkamali yun? Depende. Naka-insured ba kayo? Wala pong tumatanggap na insurance sa mga stuntman. Ngayon, meron po silang tinatawag na humanitarian consideration na manggagaling sa Actors Guild. Membro ka ng Actors Guild, pa-hospital ka na. Magkano ang binibigay sa inyo? Kagaya nung mga stuntman na napatulan ng sino nga yun? Si Bendato. Si Bendato. Sikat yun, di ba? Opo. O anong naitulong ng inyong mga samahan? Ang pagkakalam ko lang po doon, tumulong lang po noon, namumuno noon ng presidente, yung mayapang Rudy Fernandez. So siya po yung sumagot ng mga noon. So po yung mostly doon. Meron pa po isang stuntman na aksidente sa pelikula ni ni Romnick Sarmenta. Okay. Bawal na gamot, nasagasaan po. Yung stunt driver patay natin. Talaga yun. Patay po. Instant po, nadaganan ng bus. Magkano ang binayad? So, sabihin mo kung magkano binayad kasi magagalit ako pagka hindi. Wala pong independently amount. Huwag nyo babawasan, wala pong independently amount. Baka may tongpats pa dyan. Pero yung Moil Pan po, yung Movie Workers Foundation, binayad? Pinag-aral po yung 4 na anak. Tapos yung Actors Guild po, ginastusan nila yung pampalibing. Tsaka may konting tulong galing sa Seco Film. At saka yung buting director na si June Posadas, yun po yung mga 5 piso, 10 piso, magkano? Wala naman po, siguro mas maigit dun. 10 piso, mahigit lang. Ibig sabihin, siguro inabot din ng maring... Palagay ko, kayo na lang, sir, ang magpresidente din ng ganyan. Si Sir Raymond na lang. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nagpapamiyembro sa KBP at saka sa National Press Club. Alam nyo kung bakit? Nako, mahirap lang magsalita, Pero, marami na pong namatay, ng mga kasamahan natin sa media. Ano po ang naitutulong nila? Kaya nga ako, galit na galit sa ganyan Kagaya nung sinasabi mo, mahigit lang sa 10 piso ang naitulong nila. Grabe. Si Sir Raymond na lang ang humawak. Siguro mas maganda pa, Sir Raymond? Sa akin, naiisip ko lang, dapat hindi naman siguro mahirap na magkaroon sila bago magkaroon ng salanta. Oo. Maraming projects bago magkaroon ng disaster. Correct. Meron kang disaster bank. Oo, yan. So, tama yan. Meron kang pinag-iipunan. May pondo. May pondo. Pwede naman siguro gagawa ng mga project. Oo. At saka yan yung mga namumuhunan dyan sa pelikula makikita mo, kumikita yan. Oo. Diba? At saka negosyo yun Negosyo pa yan kagaya niya nasagasaan, patay on the spot. Tapos, bibigyan mo lang pampalibing, pag-aaralin mo. Kahit na hindi mamatay yan, pwedeng pag-aralin ni Jake yan sa scholar. At kasi may balak kami ngayon. Lang, Jake, ayusin mo, Jake, at magagalit ako niyan. Sa totoo lang, ngayon, itong mga stuntman na ito at director na ito, nag-usap na kami. Okay. Na balak namin, ang Arnis Philippines, ay gawa namin ng sariling pinikula at kasaysayan. Tama lang yun. Kaya kapag ko na nga sana yan. Pinag-usapan namin ni Sir Bilayo na kung maaari, gawa namin ng paraan na magkaroon ng ganyan. Marami naman kami nagbo-volunteer. Totoo naman yun. Nothing is impossible. Oo. Talagang pag napag-aralan nito ni Mr. Bilayo, ay palagay ko ito ang magiging patok maging sa ibang bansa. At sa totoo lang, may marketing kami sa ibang bansa tungkol sa sports. Sa isa namin doon na kaibigan, at ginawa namin presidente rin ng martial arts, si Commodore Milalia ng Indonesian Navy. Na ngayon, nanonood din niya yun kasi inano na nung kaibigan namin na Secretary General namin na si Colonel Hayasa. Alam mo ba, meron ako naiisip pala. Alam ba nyo, yung isang director natin, kasi yung mga director natin medyo hindi ko pala nga nasasabi, pero isa pa lang sasabihin ko. Yung isang director namin, si
Mr. Boogie Rodrigo. Okay. Retired Boogie, na sa, si Boogie baka Rodrigo. kilala ni siya Dong yun. Siya yung kapatid ni King Rodrigo, no? Okay. At siya isang board member namin. At siya ngayon sa PCSO, no? Ayan. Ngayon yung mga arnisador, siya nagsalita, no? Pag member ka ng Arnis Philippines at may pangangailangan na talagang pwede ka umano. Sa amin po sa Arnis po yun, siya nagsalita ng ganun sa mga miyembro namin nung Christmas. Okay. Kasi nakikita nga niya siguro yung mga pangangailangan na ganito. At siguro naman hopefully, wag naman mangyayari na pero sigurado may mangyayari. Naiisip ko na rin na siguro magkaroon ng tie-up ang Arnis Philippines. Yan ang trabaho na rin siguro. MOA signing, no? With the insurance companies. Okay. Kasi, yan, katulad yan, yan idea lang. Okay. Naisip ko kung ako'y mamumuno dun sa ibang mga asosasyon. Ngayon ko lang naiisip na talagang yan ay pangangailangan na palagi ko dapat tuntunan. Katulad nito, kailangan ng may emergency ganyan. Kung may insurance companies, sponsors. Alam mo yung mga sponsor yung mga sa ibang bansa yung mga kahit mga asosasyon tsaka pelikula. Totoo yan. Ano bang masama nun kung nag-o-offer yan Nag-o-offer yan. At yun naman ako meron akong isang kakilala na sponsor ko Arlington. Yun nga, yun lang, meron silang pwede sila magbigay ng libreng kabaong. Yes. Kailangan, totoo yan. Pero kailangan gamitin mo kaagad. Hindi kaya kailangan buy one take one. 24 hours. Hindi alaman buy one take one. Pwede kung magdamay ka pa. Pero walang biro, no? Kailangan ng ganyan na kung merong mag-iisip ng ganyan. Alam ko ang mga negosyante, maraming negosyante diyan na may pusong kabutihan din at Kristiyano rin yan with regards to even Muslim, naniniwala po rin yan na lahat ay galing sa taas kahit anong pang reliyon ka. Siguro magtutulong yan. Siguro Sir Raymond, pwede po yung gumawa kayo ng letter, no, para sa funding ng mga grupo na yan, pati sa Arnis. Tapos magbigay kayo ng mga letter sa bawat mayor, governor, vice mayor. Maganda yan. No? Para sa kanilang sponsor o makatulong. Iba yung insurance, iba rin yung para doon sa kanila talagang pangangailangan. Nag-uumpisa sa pangangailangan. Oo. Pero hindi po maiisip na isang tao yan. Kaya kailangan magtulong-tulong. Yes. Sayang sabi ko nga nito. Ngayon ko, siguro gagawin ko talaga ng i-trust yan. Siguro, yes, marami naman kami mga kasama sa Arnis Philippines. Mga maaaring makatulong. No? Kasi may mga iba kaming membro na talagang tumutulong kami. Kasi sa board of directors ko, kalimitan may pangailangan yung national athletes namin. Nung mga unang panahon na hindi tutulungan ng gobyerno. At, totoo yan. Hindi po galing na po sa probinsya. Dito po tumitira. At kailangan mag-antay ng yung Southeast Asia. Kapos. Kami po sa board, nagbubunutan na mismo para tapos na kaagad. Yan ang totoo. Yan ang dapat. Pero lalong-lalo na ito po nasubukan po yung aming asosasyon nung Undoy. Kasi yung copies, hindi nalalaman na iba. Nasalanta po ng grabe yan. Problema hindi nagkaroon ng media, di ba? Yung coverage. Pero, ang ginawa namin, nagkaroon kami ng, in-air namin sa website namin, at sabi namin, hindi kami tatanggap ng diretsong tulong. Para hindi na kami magkaroon ng problema. At baka binigyan namin ng number at saka yung bank account nung pagtutulungan na individual mismo. Na doon nila. Taong mismong nasalanta. Yun ang makakuha. Nandun na yung numbers, nandun sa website. At doon dumidiretso ang tulong sa kanya. At pinapasabi lang namin, ipaalam sa amin ang natanggap para malaman din konting bagay na ma-mention namin doon. Pangalan sa website. Papasalamatan. Yung mga ganyang bagay, marami tutulong. Kahit piso, maliit, pero pag marami kayong tumulong, malaking tulong na po yan. Piso-piso nga, kung 10 milyon naman yan. Di ba? Ilan tayo? Di ba? Dami na rin. At pinakamaganda, umpisahan nyo na yan, Sir Raymond,
Kasi nakakaawa. Biruin mo, itong babaeng to, patatalunin nyo sa dalawang palapag na... Ay, hindi po ang Arnis ng Philippines ang magpapatalon sa kanya. Okay. Kasi, pero gusto namin bigyan rin ng proteksyon. Kahit sino, lalo na pagka... ako naman bilang isang siyempre kung makakatulong sa kapwa, bakit hindi? Hindi naman kailangan Arnis Philippines. Kaya lang yun po, sa samahan, na pag-usap-usapan lang namin na magtulungan ng Arnis Philippines, magkaroon ng bayanihan nga. Diba? Yung tulong-tulong, no? Palagay ko, sir, umpisahan nga natin na gawin nating parang pelikula itong ginagawa nyo, no? Magkakaroon tayo nung kagaya ng ginagawa na sagutan, no? Parang drama, no? Drama muna, tapos tsaka natin tsaka nyo buuin, gawan natin ng pelikula. Oo, maganda yan. Mas linya ni Kajik yata yan. Oo, medyo tayo. At saka isa pa, wala na nga yung comics. Maraming istorya doon. Marami tayong comics. Diba? Hindi, ngayon, may binabalak tayo. Napag-usapan na rin natin yung Kaed, yung magazine. Na nung araw, may kasama kami ng namayapang si Guy Tacorda. Yun, kilala mo rin yun. Kilala din ni Kaed kasi yan. Ngayon, ipagpatuloy yung kanyang naging gawain nung araw na gumawa ng parang comics. Totoo yun. Pero ang napag-usapan natin, namin ni Kaed, ang magazine na glossy. Yung magazine, yung dekalidad. Ngayon, kung mapapag-anuhan natin na makagawa ng ganon, isasama natin sa ng Arnis Philippines, palagi ko lalong yayabong at lalong titibay ang samahan ng Arnis. Uumpisahan yan pagka gawan mo. Hindi, gagawin na namin, sisimulan namin. Kasi marami mag-volunteer. Ang kulang-kulang, alam mo na ito'y volunteer ang organisasyon, advocacy po ito. Na-miss na namin si Guy. Hindi nga namin alam sa amin na pumanaw na hindi yan yung nasabi sa akin. At sana lahat yung pero nung mamatay yun, mamatay, ko sa'yo. Pinapaalam namin sa komunidad. At kami, siguro, pag nalaman ng komunidad, pupunta po sa burol Sa burol pala makikita mo. Nang i-text ko sa'yo, hindi lang naman pera, pero may nag-aabot, meron na. Pero yung pagpagaang ng loob ng at meron po tayong ginagawa sa Arnis na pareho ng pag may namatay na miyembro. Yung kung anong rangkong inabot niya, lalo pag black belt, may ceremonies po ang patay sa amin. Ang seremonya bakit hindi nyo gawin ngayon yan? Ginagawa na po. Marami nang pumanaw dahil matagal na rin itong association ito. Ako po'y sa aking pamumuno noong 1986, siguro marami nang namatay akong direktor dahil dobling edad nila sa akin Hindi po kumukuha ng isang bata. Kasi you will never learn from them. Yung experience ng mga may edad malaking bagay. Sila po'y pumanaw at kami po'y nagkaroon ng belting ceremony, burial ceremony, wherein yung belt ng isang nilalang na pumanaw ay para bigyan ng honor, yung uniforme niya, nire-reverse lang yung pagtali. At yun po hinahandog po doon sa mahal niya sa buhay na naiwan. At merong konti pong, anong tawag nito, necro. Necro na sinasabi ang sinong highest official na nandoon. Yan po'y, kasama po yan sa lalabas na ceremonies na gagawin sa Arnis Philippines po yan, pinangunahan. Yan po'y ginagawa na po noon araw pa. Si Parin Diwi, kilala mo si Diwi, namatay. Siya po ang isang una. Sir Raymond, compulsory po yun. Yung po'y nararapat lang para sa kaya lang hindi hindi miyembro at siguro, saka officer. Alam mo, hindi sa lahat ng arnisador kung magiging ating parang magiging part of our culture ngayon ng Arnis. Kasi yung bagong introduction po yan. Ako po, napulot ko puro yan sa ibang martial arts. Ako po nag-aral din, sabi ko sa ibang disiplina, sport. Sa judo ko, nakita po, hindi po nyo natatanong, ako po naging opisyalis din ng Philippine Amateur Judo Association, panahon pa ng PAAP. Hindi na ako ganun kabata. No? At yung nakita ko doon, yung may mga namamatay, binibigyan nila ng halaga at seremonya. At very solemn po ito. At yung pamilya, napakaganda ang nangyayari at napakagaang sa kanila. At yung natitreasure na din yung ibang grupo nagkakaroon ng necro, pero hindi katulad noon na binibigyan ng parangal doon sa isang tao na kasamahan ng asosasyon.
parang lumalabas niya parang sa sundalo, no? Binibigyan ng parangal, no? Ang inahanap lang sa of the flag, ang binibigay po yung uniforme na gamit niya. Kaya lang reverse na po. At yung po pinapatong po dun sa kanyang kabaong, doon sa may opo. At sabay na po dun sa pagburial. Para maganda, no? At dito ay makikita po ninyo, no? Lahat po ng pinag-uusapan namin dito ni Sir Raymond, si Sir Jake, no? At napakahalaga sa ating mga kababayan at maging sa ibang bansa na gustong sumuporta dito sa Arnis International ni Sir Raymond at saka ni Jake ay nasa inyo ang panawagan para na sa ganon ay makatulong sa mga programa ninyo. Sir Raymond, go. Tama po. At nananawagan kami sa lahat ng mga mamamayan natin. Katulad po nito, pagkapit bisig, noong araw naalala ko, hindi nila sinasali sa sporting events sa ibang probinsya o katulad nito, babawasan nila yung event ng Arnis. Pwede po tayong nagrereklamo. Twitter, FB, may FB tayo, may Twitter tayo. Tapos yung mga sulat sa inyong mga local leaders, iparating sa inyo. At ipaparating doon sa kinaukulan. Kasi po tinapatawag po ng Senate po. Ako po ilang beses na po tatawagin ng Senate pag nagreklamo po ang asosasyon. Okay. Hindi tungkol sa akin, but tungkol doon sa Sports Association. Sa kunyari, yung Philippine Sports Commission. Okay. Katulad nga ngayon, binawasan yung sporting event. Okay. Kung yung komunidad magdireklamo dahil madidisenfranchise yung mga player nila from Mindanao, at saka sa Visayas at dito lang gagawin, napakagastos po. At hindi lang yon, hindi lahat po sila makakalaro. Tama. Kaya nga po, ito ngayon, meron na naman akong inireklamo nga tungkol doon sa Philippine National Games. Ngayon po lang nila ngayon, umalis sila sa Southeast Asian Games, di ba sila nakakabalik, doon ko lang nalaman, nang wala na sila dito, na binawasan nila yung event ng Arnis. Kaya po nanawagan ako doon sa mga Arnis community, sabihin nyo sa mga local officials nyo, noon araw ginagawa na natin ito, sumulat at magreklamo sa LGU at inyong governor, para yung inyong mga manlalaro dyan, magkaroon ng oportunidad sa grassroots level na hindi sila ma-disenfranchise, makapaglaro sila at itong minamahal nilang laro ay magampanan dito sa sariling atin ito Sariling atin ito, bakit itong yun ay sport ang sasali mo? Sir Raymond, dapat ba doon sa bawat probinsya o bayan, doon dapat magkaroon ng mga palaro o halimbawa magkakaroon ng pang-international na laro kung manggagaling sila ng probinsya tapos dito gaganapin sa Asia Mall ay yan ba ay sino may sagot niyan? Ganito po, no? Lahat po ng mga galing probinsya dapat sagot ng mga LGU. Yan. Pinapadala sila. Kaya lang minsan pag hindi sila magkaroon ng tournament doon, lahat napakalaking sakit ng ulo sa amin dahil napakarami po ang population ng Arnis. Kami po, sa ngayon, sa lahat, ito record na lang. No? Okay. Sa lahat po ng 5 years ago, na-overtake na namin ang taekwondo. Okay. Yan po, kilala po taekwondo, no? Napakarami. Ngunit, nung Philippine Olympic Games, no? Dito sa bansa, at saka LGU Olympics, naungusan na namin ang dami ng participants, bawat bayan. Ito'y dahil din sa batas, no? Dahil may arnisador sa bawat eskwela So, pati yan kabuhayan na ng mga ating mga instructors. Ayaw ko nga bakit akala nila nagkakompetensya tayo. Napakaraming tuturuan. Hindi tayo dapat magkakaroon ng Kaya may universal na tayong brotherhood. Ayan. At ang ko dito, biro mo, yung mga manlalaro sa probinsya, maaring magdesisyon yung kanilang na wag na padala, baka matalo lang. Pero sayang po kasi paano matututo, magkakaroon ng eksperyensya ang isang arnisador kung magaling siya o hindi. Ang pagbabasiya niya doon pa lang nag-elimination. Maaring ngayon mahina siya.
Isa isang taon natuto na yan. Oo. Pero pag wala siyang pag-elimination sa probinsya, hindi siya nakapagtunggali. Oo. Hindi siya makakaroon ng O kaya experience. anong ba tawag doon? Sparring, Jake? Oo. Dapat nakakaroon sila ng May sparring. anyo pa yan, ano? may sayaw pa yan. Anyo, sayaw, yung isa naman laban. Pero yun nga ang puntos ko. Na di-franchise mo sila. So, ang padadala na lang yung champion. Eh, kung ano malay natin, talunin na niya yung champion dun sa Visayas at Mindanao. Correct. Eh, paano yun? Ay, padadala siyempre ng mayor. Sige, manigurado na tayo. Manok natin. Ang yung padala niya, subok na. Oo. Hindi pa nasubukan. Talunin pala nitong bago. Yun ang mali. Di ba? No? Parang mali. Ano? Kailangan may grassroots level. Magkaroon ng pagkakataon, lahat ng gusto maglaro, doon pa lang para hindi magastos. Tama. At siguro Sir Raymond, bilang presidente ng buong mundo, no? Ay siguro kapag nagkakaroon ng ganyan na magiging tournament dito sa Metro Manila, no, yung buong international, ano, bawat lugar na bayan ay may pupuntang representative kayo. Dapat yung champion na lang nila. Ang mangyayari nito, para makita ninyo. Dito ginaganap po 'yun every year. Okay. Maraming klase, may dalawa nga eh. May sa gobyerno, ang gobyerno po ang Philippine National Games 'yan. Okay. Pero ang Arnis Philippines ang talagang technical lang. Gastos ng gobyerno 'yan. Meron kaming Philippine Olympic Committee naman na ang nagagastos yung asosasyon at saka yung mga membro. Ayun. So yan po ginaganap every year po 'yan. Okay. At sir, yung stick na yan ba ang ginagamit sa tunay na tournament? Hindi. Alam mo yung boxing, no? Nag-umpisa po yan. Walang gloves, di ba? Okay. Pero nalalaman May natin, balot. one round lang. Oo. No? Kahit balot, one round lang. At nagkakaroon ng one round lang siguro. Siguro maglalaban si Pacquiao ng boxing sa yung si Mayweather, isang round lang siguro, meron na siguro bumagsak at putok-putok na yan. Oo. Yan pa'y professional pa, manipis. Oo. Sa amateur po, mas makapal po yung gloves at may kulay na puti sa dulo. Ito pong arnis, ganun din, ang arnis natin, nilagyan natin ng gloves. Oo. Ano ba yung paddings na sinasabi? Manipis Yung may rin po karton? yun. O ano? Meron pong foam? No, ngayon hindi na foam eh. Ano? Meron Parang tayong rubberized. parang rubberized na ibang system, no, na ginawa at patuloy po ang ating experiment committee, no? Yan ang bagong ginagawa tayo ngayon. Gumagawa tayo ng improvement para pong maging pareho sa tunay yung laro, ngunit hindi nakakasakit. Yeah. Wala po tayong according to the US sports medicine doctor, si Dr. Iswanik, several years back, although arnis is sabi niya sa English, no? Hindi ko lang maisa sa Tagalog, no? Pero ang sabi niya, according to him, arnis is the top 5 most dangerous martial art. Pero dangerous, no? Okay. Pero he is also top 5 of the safest martial sport. Yan. Yung po, makikita mo na. Sa aming history po, sa Arnis Philippines, dahil ang equipment at saka yung mga gamit, talagang standard. Pagpatakbo po ng Arnis Philippines, kung katulad yun, representative sa bawat probinsya, magpapatakbo siya, may overseer po from Dick Central. Hindi po galing sa Maynila lang. Na neutral. Pumupunta doon, tinitingnan kung kompleto sila ng gamit. Ayun. Naalala ko po, meron na disgrasya sa palarong pambansa, di ba? Boxing. Totoo. Alam nyo, hindi po kasi sanction yon ng Boxing Association ng member ng Philippine Olympic Committee. Kung standard po yun, hindi po mamamatay. Kung pinakamalabo na kung mamatay, at least may protection sila. Konti-konti baka namatay dahil talagang siguro na puro na. Pero kung lahat ng safety devices, safety precautions katulad ng medical, at tiningnan kung ano talaga ang kalaban, kasing edad ba, baka yun alam mo yun, may kakaroon po ng mga dayaan dyan. Pag hindi po tiningnan ng asosasyon yan, na member ng Olympic Committee, na very strict, baka may mangyaring disgrasya. Ayun. Pati yung equipment po, kung papasakan po yan ng tubo, hindi po papayag ang asosasyon na ganyan. Dapat pala tinitingnan. Patingin nga nung stick nyo. Yung totoong stick nila, medyo, may stick ba kayong dala? Patingin nga. Tsaka nga pala, yung, di ba, nandun ka, Mr. Bilayo, nung magkaroon ng pa-tournament ng mga taga-ibang bansa sa Cebu, may tinamaan doon sa tuhod, pero nangisay. Hindi. Yun talaga.
Yun naman kasi, yung tournament doon, although hindi sanction, yan pa'y traditional. Traditional. Live Traditional stick po. ang ginagamit. Ang traditional po, respetado po ng Arnis Philippines yan. Kasi part of our heritage. Noong araw, wala namang sport eh. So talagang, yan po, kultura na natin. Yung maglaban talaga ng ganitong gamit, o kaya ito'y may konting hinahati-hati nila. Pero nakakasakit po. Yun po'y talagang labanan ng UFC. UFC tawag doon. Allowed naman yan. Kita mo UFC nga, allowed, di ba? Kahit basag-basag na mukha nila. Pero ito po, hindi ako against yan. Kaya lang, ang inaano ko lang dito, hindi namin mapopromote sa kabataan at saka sa Department of Education. Ang pwede maibenta sa Department of Education at saka sa Olympics ay yung padded stick po. Yun ang talagang dapat. Pwede ka magpa-boxing na walang gloves eh. No? Kaya lang, pag ngayon bawal po yun, ano? Pero kasi pag may madisgrasya, malapit ka sa disgrasya, kaya hindi po lalaruin sa Olympics yan. Ganun din, hindi po lalaruin ang tunay na stick sa Olympics. Kaya sana maintindihan ng mga kapatid natin, ang pinopromote natin lahat, pati ito. Ngunit, pagdating sa sports, sa Olympic Committee, hindi po tatanggapin yan. Sa Department of Education, hindi po tatanggapin ang tunay pag-sport na hindi ito padded. Ito po hindi po ganito. Ito yung tunay eh. Ang totoo pa nga nito, pwede kang gumamit ng punyal eh. Yung mga bolo. Yan po yung totoong mga black belt noon araw. Kami. Yun ang talagang ginagamit. Po, inaabot ko pa yan, transition yan. Kaya pag hindi ka black belt, pag hindi ka nagbobolo. Hindi ko naman sa pinagbawal, hindi kanya nakikita ng ibang tao. Kasi po, maganda tingnan, o may spark. Uy, wow. Sa exhibition pwede yan. Pero hindi rin, alam mo kasi, nagwawaw lang tayo. Pero ang tanungin mo sa nanay, gusto mo maglaro ng ayoko na. Hindi pwede maglarong anak ko ng ganyan. Pero pag nakita nilang safe, maglalaro po yan. Di ba? Pero pagdating konti-konti, tsaka may values formation po ang Arnis ngayon. Okay. Yung mga bata, hindi namin pinaglalaro ng full contact hanggang na siya po, hanggang 13 years old. Ayun. Ibig sabihin, may kasi taon 7, nag-umpisa na sila 7 years old eh. Meron kaming Anis Bulilit. Ang Anis Bulilit namin, wala pong full contact. Okay. Hindi. Sayaw. Meron silang hawak, pero sayaw. Yung mga parang... Yung anyo. Tawagin anyo. Oo. Walang sparring muna kasi binabalues formation po ng Arnis Philippines po yan. Kaya tutol kami. Ngunit nag-violate din ng Department of Education. No? Pero pinagbawal po ngayon sa batas. Kaya I call their attention at through government intervention, kasi ayaw naman namin umabot pa sa ombudsman yon, no? Kasi irereklamo ko talaga. Kasi against po sa child's right eh. At Mr. Bilayo, gusto lang natin linawin sa mga nanonood na kung yung mga magulang nanonood at nag-aaral ng Arnis yung kanilang mga anak, pwede nating isali sa tournament at pwede din nang hindi sumali sa tunay na laban o yung sparring. Pwede sila sa anyo lang. Pwede. Yung parang sayaw lang. Kung napapanood nila yung wushu na sumasayaw lang, may hawak na espada, may hawak na stick, parang ganun lang din. By the way, nanalo tayo ng gold sa wushu. Kita mo? Ano yun, tawag nito, sayaw yun. Pinanalo natin. Pati sa taekwondo, nanalo tayo. At iyan ko nga, yung anak ko, may anak ako na nag-champion sa wushu sa Umping. Ngayon, palibasa, 11 years old pa lang siya, kaya hindi siya naisama sa Pero pinarangalan siya ng mga Chinese na pinakamahusay maglaro ng wushu. Pagpatuloy niya. Yun nga. Sinasanay namin ngayon, siya mag-12 years old pa lang. Tinitingnan mo maigi, ha? Kaed, Sir, Sir Raymond. Ito ginagamit sa barangay. Ito po, effective po ito dahil kailangan po ito pang crowd control. Kung may darating na importanteng tao doon sa lugar nila o kaya kailangan nila i-secure yung lugar, magagamit nila ito, hindi sila maagawan. Yung iba, may tali-tali pa delikado pa nga may tali, hilahin ka Pag marunong ka nito, hindi ka maaagawan basta at makukuha mo ulit sa kanya. Hindi ka dapat nga mabitawan yan. At saka yung iba, sir, malalaki ang bilog na masyado. Kaya tinitingnan ko ito. Depende kasi, yan. Pero mas maganda itong ganitong bilog lang. Siguro. Ano ba ang... Maniniwala ka ba? Ako ay nag-iikot sa Pilipinas. Merong mas maliliit pa dito. Yung stick. Kung tawagin nila, asomar los manos. Tatama pa rin sa'yo, papasok pa. Kaya kanya-kanya pong estilo. Yun ang tinatawag po ng Arnis. Na asomar los manos.
Napakakulay kaya. Sa mga kapampangan, pero yung dulo ng bakal, dulo may bakal na konti. Kaya pag tama sa'yo, talagang hindi naman pala eh. Maliit niya, pero ang dulo naman bakal. Baka pero, ito ba, Sir Raymond, Jack, ito ba ang pinaka-standard na haba? Ano ba ang standard na haba ng talaga sa arnis? Kasi bawat lugar po may kanya-kanyang haba. Oo. Depende sa sanay. May 36 inches nga eh. 2 inches to 36. Oo, may 36 pa nga eh. Meron pa nga kasing haba na ito ba 36 to? Around 32. Tsaka conforme siya humahawak. Kung bata ang humahawak, mas maliit. Medyo mas maliit. Pero kung kasing laki nila o kasing laki conforme natin. Conforme sa gusto nilang hawakan. Meron akong nakausap na makalumang grandmaster, no? Ang kanyang measurement mula dun sa ilalim ng kilikili at dulo ng yung ganon. Meron yung ganon. So, yun. Yun na po. Yung sukatan. Yung sukatan niya dahil pag iniikot niya yung stick naiikot po yan, parang tsako. Yung mga magagaling. No? Ang arnis ba at saka tsako ay iisa? Hindi. Malaki. Ang tsako laro po ng Chinese yan eh. Chinese ang tsako. At saka yung tsako kasi, yung metally yan eh. Pero kung titingnan mo, parang ang tsako gumaya lang sa arnis. Ayun. Kasi ito pero practical po ang arnis kesa sa ano. May mga paganyan, merong inaano. Itong mga taga Cavite na mahusay dito at pag pinahawak ng mga tsakuya mga yan, mahusay siya. Pero tayo napapular tayo, Jake, sa dalawa. Oo, dalawa. May dalawahan. Kasi po, may 3 pong klase. Meron pong tinatawag na single stick o solo baston. Solo baston. Meron pong doble baston o 2 identical sticks or weapons. Tapos meron po espada idaga, means sword and dagger. Isang mahaba, isang maikli. Napakakulay po. Yan po'y bawat region at saka may specialty po sila. Ito ba, Sir Jack at Sir Raymond? May sayaw ba ito? Meron yung tinatawag na anyo. At yun ang pambato natin sa mga turista pag nakita sumasayaw ka na. Hindi ito sayaw sa nightclub, ha? Hindi. Hindi. Pero napatay ng ilaw nun. Hindi, pinapatawa ko lang si Ami. Kasi baka hindi, sayaw kasi sa tingin ko, mukhang nagiging interesado na siya mag-aral ng arnis. Nandito kami, handa kami magturo. Una kong tuturuan si Kaed. Palagay ko papatawa si Kaed. At saka mukhang marunong ito eh. Natagal lang yung sama na kayo. At saka yung nagugulat kasi ako, yung kagaya nung nasa likuran natin na tumatalon. Oo. Ngayon, may ituturo kami sa kanya tungkol sa arnis. Na gagayahin si Dante Barona. Ayun. Marunong ka ba sa arnis din? Ngayon pa lang magawa. Marunong ka rin ito. Tinuturuan niya namin lahat sila lang arnis. Kailangan din ng stance sa arnis kahit any martial art kailangan. Kailangan may... Kasi pwede, katulad ng mga ibang estilo, tulad ng estilo na dala ko, pwede ako magtapon. Tatapon ko yung tao gamit ng stick. Stick lang ang gagamitin? Pwede ko kayo magtapon ng tao. Pwede kayo makabali ng tao. So kailangan, skilled rin yung itatapon. Kaya may konting stunt. Pero sa totoong buhay, pwede. Pag hindi siya marunong bumagsak, o kaya i-disgrasya mo rin kahit marunong baka sa totoong buhay, ikapapahamak mo. Di sa makatuwid, pabor na pabor pala kay, anong pangalan mo? Juday. Kasi naalala ko si Juday lagi eh. Ryan Ibig ko sabihin, lamang na siya kasi lamang na lamang dahil kahit nagpapatihulog siya sa second floor eh. At minsan dito magde-demo kami sa iyo ng mahaba. Gagawin natin parang gagawin natin dito sa siguro pangmaramihan. Tapos palalabas natin dito sa social media at para makita man sa ibang bansa, magigimbal sila sa ganda ng ayos ng tinatawag namin. At gusto kong dito magsimula, tatalon siya, no? Doon sa tapos maglalaban sila nito. No? No?
No, at kasi nakita ko yung kanyang bilis ng kamay niya kanina. Pero itong babae hindi ko nakita pa eh. Hindi sa susunod diyan, ihanda namin. Siguro at nakasuot siya ng jungle Oo. Pag nakita mo yung mga estudyante ko dati sa bahay na. May kailan magpapalit ang programa ko yung oras? Next week, ano? At sa Merkulis, pwede ba yan? Ay ihahanda natin. At saka kahit meron lang ako isisingit kasi ngayon nanonood ang mga taga-generika. Okay. Sige, yung mga taga-generika nanonood ngayon. Okay. Ito, nakatext sa akin. Batiin mo muna. Hindi, ito, yung mga si Mr. yung may-ari mismo, si Mr. Ferrer. Okay. Na ewan ko kung siya kasama nanonood ng mga empleyado. At saka yung manager ng HR, si Mr. Pancio. Okay. At saka yung isa sa mga nasa accounting nila, na isa sa mga sekretary namin, si Chari Biboso. Okay. Ngayon, nandun sila at nanonood daw sa opisina, huminto nga Saang opisina nila? Sa May Paranaque, nag-aaral sila ng martial arts. Nag-aaral sila nung Tai Chi Kwan, Chinese, at saka Arnis. Karate, hindi. Yung itong Arnis, nag-aaral din sila? Yun ang pangunahin nila dyan. At magtatayo yata kami ng team ng Arnis na minumungkahi ko na magmo-mall tour kami na mall tour, yung mamamasyal kami sa mga mall, magde-demo kami doon sa ngalan ng generika. Kasama sa trabaho mo yun. Pero hindi pa naman approve pero nakapasok na sa aming proposal na magkakaroon ng demo sa mga mall at kung yan ay pauunlakan ng management, ang Arnis Philippines i-introduce ginagawa namin na yan, natigil lang ng pero ilang ngayon, taon. uulitin natin. At saka ito nga pala, maisingit ko ulit, ito, isang medicine. At kung tawagin, ito, hindi talagang ganito. Ano to, uway. Ito, sa totoo, gamot ito. Hindi ba yantok yan? Uway. Ang yantok, yung namabalaktot na pero yung uway, yung sa Bulacan nakikita yung buntalhat, yung uway yun. Ngayon ko lang nalaman yan, Kajek. Uway. Hindi ito yantok talagang yantok. Gamot sa ano yan? Sa ano? Ito gamot. Gamot sa masasama? Hindi, ito, pukpukin mo yan. Tapos, pirasuhin mo, pukpukin mo, bayuhin mo, tapos ilaga mo. O gamot sa maraming sakit. Baka pag mura pa o kahit luma na, pwede? Hindi, kahit luma. Mas maganda nga yung luma. Huwag lang ibinilat sa araw. At saka ito, pan-therapy. Napakahusay pan-therapy sa likod. At kung ito pakiano nga, gulong-gulungin mo nga sa likod. Teka muna. Teka muna. Baka ganon. Masarap. At saka ito, baka matakot yung mga nanonood. Physical therapy ako PT. Ngayon, at isa pa, ako ang kaunahon ng iridology dito sa Pilipinas. Kasama ko nung araw sa DCXL, si Super Lady. Ayun. Ako yung nagtuturo sa mata. Na pagtingin. Nadinig ko nga yun. Pero pa yung maraming una. Diba? Nung araw ko 1986, maliwanag pa mata ni Kajek marami kong ginagamot. Tapos ito, pinag-therapy. Malikot ang mata lagi. Ito lang Ito lang yantok. Ito lang uway. Pero yung ibang kahoy, hindi pwede. Ayun. Kasi ito, pansinin mo, ito, pag inamoy pagsariwa, amoy pupo. yung mga mabahong Pero, yun ang gamot. May gamot, ha? Gamot talaga. Pero ngayon ko lang nadinig yan. Hindi, ito, nung anong ginagamot pala? Ano, ginagamot sa? Yung iba, yung mga tinatawag na pumapangit ang mga balat, nagkakaroon ng mga sugat-sugat. O yung mamaso, pinainom nito. At nung nabubuhay pa si Senador Flavier, nakapropose na ito, bagamat hindi niya na-produce at hindi nagawang tabletas. Hanggang sa namayama siya. Katulad ng Lagundi. Pero ito kasi hindi pwedeng gawing tabletas. Iniinom lang talaga. Lalo na yung mga... Demanda tayo niya pag may... siguraduhin lang nila, walang marnet. Yan ang pinanggagamot nila sa sakit nila. Ang uway. Pwede ba yung sariwa? Kasi mas maganda kung sariwa nito malambot Oo, yung sariwa. Maganda. Kasi pag ito katulad nito, at saka nag-aalis siya ng uric acid. Gamot sa rayuma. Yung ginagamit ni Tarzan, kapitan, di ba? Oo, yung masigaw siya. Bagging. Yung ginawa niyang bagging. Pero nabanggit yung bagging. Gagawa kami ng project na siya siyang gagawing si Jane.
Si Jane. Meron kaming gagawin din na Tarzan. Si Yun Cheetah ang meron sisigaw. na rin. Yun ang sisigaw. Ruel. Malakas ang sigaw ni Tarzan nun, ano? Malakas ang Araya, sigaw. Ransel, dapat sinabi, no? Ito, siguro, ang si Jane daw ang pinakamahusay sumigaw eh. Kung pasubukan kaya natin, i-audition natin ngayon, kung Sige marunong na. siya sumigaw ni Jane. O, Sino? pakisubukan Marunong mo ka nga, bang Juday. sumigaw? Tingnan ko lang kung buwan Sige nga. Sumisigaw ba talaga dapat? Sumisigaw ka Hindi, ba? walang biro. Nandiyan si Mr. Bilayo na para makita yung talent ko. Yung talent. Sige, manonood ako sa monitor. Pag-asa natin sa independent. Sige. Okay. Hindi naman akong pag-asa. Lang. Titulado pa. Marunong ka rin kumanta. Marunong ko bang kumanta? Kantahan mo nga kami. Sample, kahit mga ilang talata lang. Hindi po ako magaling kumanta eh. Hindi. Akapela. Ano bang kanta ang ano mo? Pamukaw anto kasi nakikita ko itong ating yung ano sa studio, medyo inaantok eh. Oo, kasi gusto niyan may kumakanta at nakakatuwa. Hindi, konti lang. Sige, ano ba ang kinakanta ni Juday? Ano makinakanta yung dong? Cesar. Direk, hindi ako kinakakanta direk. Kasi may binulong sa akin si Cesar. Mahusay daw kumanta yan. Nung nagpunta sa amin. Totoo ba yan, ha? Oo. Oh, sige nga. Pag narinig nyo yan. Kasi nakita nyo, napakaraming daga sa amin eh. Mahusay kumanta yan. Sige nga, mag-sample ka nga. Anong koneksyon ng daga? Mag-sample ka nga. Yung sinasabi sa akin ni Cesar. Ewan ko, totoo. Bago tayo bago natin ipakita yung dancing queen ni Eric Olivares ng Parañaque. Sige nga. Konti-konti. Thank God I found you. I was lost without you. My every wish and every dream somehow become reality. With you brought the sunlight complete. My whole life I'm overwhelmed with gratitude, 'cause baby I'm so thankful I found you. Okay. Alam mo, pagka... Alam mo, yan ang magandang katangian ng organisador. Pero ito, Kaed, yung sabihin na natin ang boses niya, pero maganda boses niya kung masasanay. Sabihin siya ngayon na medyo hindi pa natutugma. Sige, pero ang hanga-hanga siya, professional siya. Okay. Kahit ayaw niya, kahit napilitan. Kumanta siya, yan ang tunay na artista. Yan ang tunay na maganda ang boses. At siguro mahusay din siya umarte, di ba? Marunong. Sige nga, magdrama ka nga, kunwari umiiyak ka. Si Dong na lang ang iyaano natin. Yung director, kayong dalawa, no? Ibigay mo nga yung si Raymond at ibigay mo nga silang dalawa, si director at saka ano natin, mag-ama, no? At ang ano natin, at ang director si Jake, at ang producer si Sir. At ang pag-uusapan ninyo tungkol doon sa namatay na miyembro ng mga politiko, no? Wag na nating banggitin, pero siyempre, sige, bahala na kayong dalawa para at wag niyong iiyakan yung politiko na na walang kakwenta-kwenta, ha. At marami kasing politiko ngayon ng kailangan hindi mo iyakan no? Kahit ano pong namin. Yung kunwari, iiyak ka, ha? Kailangan yung drama talagang, kasi naka-live yan, ha? Naka-live ito. Walang take 2 to. Panay take 1 to. Ha? Jake, director. Okay. Light. Light, meron na. Camera, action. Tayo, okay ka lang ba?
Okay lang ako, wag mo ako alalahanin. Tay, wag mo nang itago, tay, halata sa katawan mo. Sinabi ko na sa'yo, wala akong karamdaman! Pabayaan mo na ako! Tay naman eh. Kasi nahalata ako na hangina kasi ng katawan mo. Sa tingin mo lang na mahina, pero hindi totoo yan, malakas ako! Wala akong sakit! Tay, papagamot naman kita eh. Sabi mo lang kasi. Bayaan nyo na ako. Kaya ko to. Para pagbigyan mo naman yung anak mo. Nakakaawa Alam mo, naman, nakikita mo naman kung paano na siya lumuha. Alam mo, ganito eh. At ulitin natin. Ulitin daw. Dapat haharap kayo dito sa camera. Kasi actual nating kasi maganda yung tandem ninyo eh. Okay. Oo. At ang nakikita ko kay Mr. Belayo. Gagawin natin to eh. Ang nakikita ko kay Mr. Belayo, nagniningning na yung mata niya. Malaki ang pag-asa natin na ito ni Mr. Belayo. Alam mo, may mga sa programa, sa mga programa, sa bawat istasyon, may kanya-kanyang taktika o abilidad, Pero tayo dito ng drama. Hindi, dito nga gagawin na nga natin eh. Ito ay magiging sample natin kasama si Dito magkakaroon ng bakbakan dito tapos may iyakan dito, drama, lahat dahil andito ang presidente, si Sir Raymond. At umpisahan natin ang direktor si Jack, Jack, umpisahan mo. Right. Camera. Action. Tay, may sakit ka ba? Wala akong sakit. Kailangan pakita nyo na tumutulo yung luha, Hindi ako papayag na hindi tutulo ang luha, Kasi national to eh, Oo. Sige. Okay, go. Go. Rolling, 5, 4, 3, 2, take 2, action! Tay, may sakit ka ba, tay? Wala akong sakit. Malakas ako. Parang nangihina ka, tay. Tingin mo lang yun, pakiramdam mo lang yun. Pero ang totoo, wala akong karamdaman. Pwede ba pabayaan mo na ako? Tay, tinatanong ko lang naman eh. Halata kasi sino may sakit ka. Hindi ko kini-question yung pagtatanong mo. Pero yung isipin mo na ako'y may sakit, ako'y walang kakayanan, wala yun. Guni-guni mo lang yun, naintindihan mo. Guni-guni mo lang. Tay, papagamot kita naman kasi nararamdaman mo. Anak mo ako eh. Nakarapatan ko malaman yun. Hindi ko tinatago yung nakarapatan mo malaman. Dahil magulang mo ako. Tungkulin ko yun, napalakihin kayo, pag-aralin kayo, pero para isipin yung tanga ko, walang kakayanan, nagkakamali ka. Pero tay, karapatan ko nagabutin ka dahil anak mo ako. Oo, naalagaan nyo kami, pero tay, kailangan namin kayong alagaan, may sakit kayo. Cut, Jack. Cut mo, baka umiyak ako. Alam mo, Kaed, pinagmamasdan ko itong nasa operator natin. Oo, tumutulo. Si Mr. Belen, napapansin ko, nagpapahid ng luha. Oo. Ay, nadala, Yung nanay, alam mo kung mapapansin mo yung nanay, lumuluha. Oo, yun eh. Pati si Sir Rizal, palagay ko. Alam mo, kung sa totoo lang, kami, merong karapatang mag-audition sa GMA7. Narinig ito ng GMA7. Every Friday. Kumukuha lang siya. Kami, kumukuha sila ng mga talent. Pag ito dinala ko, nakakatakot yung mga ibang nasa drama, baka mawala sila. Tatanggalin sila. Baka tanggalin sila, ito pumalit. Kaya iniiwasan ko munang may mga magalit sa aking mga artista eh. Unti-untiin namin yan. Sa pamamagitan ni Mr. Belayo, gagawa muna kami ng isang makapanindig, balahibong drama, aksyon at horror. Ano bang dapat horror na... Pa? May horror. Ano bang dapat meron tayong gaganap sa horror eh. Yung November 1 bang pamagat na drama director ang pwede nating gawin dito? Baka kasi baging programa na natin dito. Napakarami yung tayong script na ginawa dyan. Pero wala bang kissing scene?
Mamaya yan. Marami po tayong ginawa ngayon. Kailangan magandang lalaki, hiramin natin Abay, si Robin Padilla. Hindi, bakit nahanap pa tayo na iba? Nandiyan si Mr. Belayo. Kahit may okay. edad na yan, Hindi, ang edad niyan, maano ang pa rin. ano nito, kailangan anuin muna nating mabuti, no? At nakita ko, maganda yung talent ng batang to eh. Oo, no? Maiano natin. Alam mo, ito yung media, ano to, yung social media to. Nilibutan ako eh. Kaya pag narinig ito ng mga si iba ba? Ami, oh. Oo, sabi ko nga sa'yo, medyo natitig ako kay Mr. Belayo, nagaganyan ng ano. Hindi ko ulitin nga natin, Director. Ulitin natin kasi... baka tumititig ka kanina sa akin, may pagnanasa. Wala pang binabasa yan, ha? Wala pang script yan. Talaga umiyak. Adlib pa lang yun. Anong tawag doon? Adlib. Adlib, no? Wala talaga script, ano? Wala pa. Okay. Kasi tinuturuan ko po sila ng acting. Nag-work kaya nga kami. Dito Every Sunday. Oo. Okay, ganito, no? Tuwing araw ng Merkules dito mo turuan. Live, ha? Yun. Dito sa programa natin, ha? At dito, Martes at Merkules, dito kayo, ha? Ha? Ano oras po yun? Ami, anong oras? May bagong oras. Baka may bagong oras. 11. 12. Okay. Maganda. At pinaaga natin para kasi si Ami, minsan nakikita niya yung araw pagkalulubog na. Nandito pa si Sir Ed. Hindi. At nag-adjust tayo ng kaunti ng ating oras kasi minsan nahihirapan din ako. At minsan naman yung ating technician nag-aaral.